kilalanin, kundi ho natin siya kilala, at i-welcome po natin ang bawat isa. Purihin po ang Panginoon. God is good. Amen. Sa lahat ng panahon, ang Diyos po ay napakabuti sa atin, no? At kailanman ay hindi siya nagkulang sa atin, no? At patuloy niya tayong kinakatagpo. Muli, buksan po natin ating banal na kasulatan. Tayo po yung tayo tumayo. Dito po sa sulat ni Pablo kay Timothy, sa 1 Timothy chapter 4, verse 6. Okay, akin lang pong babasahin, hindi nyo lang pong sundan ang mabuting lingkod ni Kristo. Verse 6, sabi po rito, kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus. At habang ito'y tinuturo mo, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing spiritual sa mga salita ng pananampalataya at sa tunay na aral ang sinusunod mo. Huwag mong pag-aksayahan ng panahon ng mga alamat na walang halaga. Sa halip, sanayin mo ang iyong sarili sa makadiyos na pamumuhay. Sa pagsasanay sa katawan ay meron ding pakinabang, ngunit ang makadiyos na pamumuhay ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan sapagkat ito ay may pangako, hindi lamang para sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Totoo ang salitang itong dapat paniwalaan ng lahat. At dahil dito nagsisikap tayo at nagpapagal sapagkat umaasa tayo sa Diyos na buhay na tagapagligtas ng lahat ng mga tao, lalo na ng mga sumasampalataya. Ituro mo't ipatubad ang lahat ng ito, huwag mong hayaang hamakin ka ni naman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Habang wala pa ako riyan, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa harap ng mga tao, sa pangaral at pagtuturo. Huwag mong pabayaan ang kaloob na ibinigay sa iyo at magsalita ang mga propeta at ipatong sa iyo ang mga tatanang pinuno ng iglesia na ang kanilang mga kamay. Isagawa mo ang lahat ng ito at pag-ukulan mo ng panahon upang makita ng lahat ang iyong paglago. Pakaingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo, patuloy mong gawin ang mga ito sapagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas ka pati sa mga nakikinig sa iyo. Okay, pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po muli ay manalangin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat po sa mga pagkakataong ito na kami makalapit sa trono ng iyong kababagan at patuloy na sinasamo namin na kami rin ay patuloy mong pagindapatin sa mga sandali pong ito. At hayaan mo na masumpungan po niyo kaming patuloy na nagtatapat habang kami rin naman po ay nakikinig ng iyong mga salita. Pukain mo ang aming mga puso at isipan, Panginoon, sa mga bagay na mahalagang ito na aming po mapapakinggan. Yamang inyong sinabi, Panginoon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa iyong bibig, Panginoon. Hayaan mo ang iyong pangalan, minsan pa ay madakila sa aming kalagitnaan, Panginoon. Patuloy na ikaw ay maitaas at kami naman ay patuloy na maibaba, Panginoon. Para sa iyong kaluguran, Panginoon, kami po ay nagbabalik ng aming pong pasasalamat sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen, amen. Glory be to God. Amen. Okay, patuloy din mo sa ating pong tema para po sa pamong ito, improving our service, no? Paglago sa ating pong paglilingkod sa Diyos, no? Yan din lamang na unawahan natin na tayo po'y tinawag ng Diyos para magsilbi. Amen po ba? Yan ho ang dahilan kung bakit ho niya tayo nilikha. No? At gayon din, kung bakit ho niya tayo iniligtas, ay upang tayo po ay magsilbi sa ating dakilang Diyos. No? At kung dahil itong sulat na ito ng isa ring veterano sa paglilingkod, na walang iba kundi si Apostol Pablo, dito sa isang nakababatang kamanggagawa na walang iba kundi si Timoteo, no? At kung maalala natin, ay isinamo ito ni Paul sa kanyang misyonaryong paglalakbay at doon nahubog itong kabataang lingkod na ito patungo dito sa layunin ng Diyos na kanyang pagtatalaga dito sa iglesia sa Efeso. Okay? At si Tito naman ay sa pulo, no, ng Creta na siya namang kanyang pinagpasturahan dito po sa lugar na ito. So, gayon pa man, lakit ng sulat na ito ni Paul
ay yung pong mahalagang mga payo patungkol sa ministeryo o paglilingkod, gayon din yung pong ilan sa mga babala niya, no? Sa ilang mga mahalagang bagay upang makaiwas siya sa mga mapanirang simboyo, no? Ng damdamin, puso ng mga taong walang hangad kundi manira ng gawain, lalo na ng mga gawain ng Diyos. Okay? Especially ito pong mga false teachers na ito, no, na kung saan ito rin ay naging babalaho ni Paul nung siya po'y mamaalam doon sa mga matatanda ng Epeso ng kanyang sabihin na sa kanyang pag-aalis, alam niya na mayroong mga asong gubat na papasok doon sa loob ng kawan at walang awang sisirain po ito. At dito sa mga panahon ito ay nagaganap, no, nangyayari, no, na yung pong babala niyang yun para sa mga matatanda sa Epeso patungkol sa iglesia ay nangyayari, no, dito sa kasalukuyang sulat na ito ni Pablo kay Timothy. No, kaya gayon na lamang, no, yung kanya ring pag-aalala dahil nga po na si Timothy sa mga pagkakataon din pong ito ay pinanghihinaan na rin ho ng loob, no? Marahil nga marahil sa kanyang pagiging freshman, no? Ika nga parang ito yung kanyang pasimula ng kanyang ministeryo dito po sa particular church na ito ng Ephesians. Okay? Pero gayon pa man, punong-puno pa rin ito ng pagpapalakas ng loob, no? Kanang ating mga nabasang ito ay puno ito ng pagpapalakas ng loob kay Timothy upang siya ay magpatuloy, no, sa kanyang paglilingkod sa kabila ng mga balakid na ito at yung mga challenges na ito na dumarating at kanya pong nararanasan ng mga oras na ito. Okay? Igdaan po tayo? So, sa paglilingkod, lagi naman may struggle yan eh. Ano po ba? May mga challenges sa ministry. No? At naniniwala ako na ito man ay para sa isang sulat, para sa isang manggagawang kabataan, ay naniniwala tayo na makakarelate pa rin ho tayo rito bilang mga lingkod ng Diyos. Amin po ba? All of us, no, generally, no, na ano man ang ating posisyon o matatawag po nating ilagay natin sa pagmiministeryo, lahat po tayo ay tinawag ng Diyos para maglingkod, no? Kaya maituturing ho din natin na ito ay isang gabay sa isang naglilingkod sa Diyos. Okay? Amen. So, para siya maging successful sa ministry, pag sinabi natin ministry service, yun ang ibig sabihin ng ministry, paglilingkod. Okay? Tayo ay naglilingkod o nagmi-minister dito sa body of Christ, no? Yan. At bahagi ng ating mga gawain, ginagamit nating instrumento sa atin ng paglilingkod ay yung mga kaloob ng Diyos sa atin upang magamit natin for the purpose of edifying the church, di ba? Yun po ang layunin kung bakit tayo binigyan ng ginatawag na mga kaloob ng spiritual upang magamit po natin sa paglilingkod sa katawan ni Kristo. Amen po? Yan. Yun ang isa sa mga purpose of giving gifts to the body of Christ. At gaya nito, no, na makita natin na nabanggitin ni Paul yung ukol sa kanyang mga kaloob na ito ni Timothy na kanyang pagyamanin pa, no? Lalo maging epektibo kung ito ay kanyang patuloy na gagamitin itong mga kaloob na ito ng Diyos sa kanya. Pero para maging successful, napakahalaga na itong mahalagang bagay na ito na ipinayo ni Paul dito kay Timothy. Nakahanda ho ba tayo? Para siya maging successful sa ministry, ay kailangan o dapat siyang maging unang-una, maging mabuting lingkod. Okay? So how to be successful in serving God? Okay? Be a good servant, Timothy. Amen. No, sa paano paraan siya magiging mabuting lingkod ni Kristo ay sa magitan ng kanyang pamahayag ng salita ng Diyos.
No, alam natin ang salita ng Diyos ay salita ng katotohanan. Amen po ba? No, number one na gumagambala dito sa ministry ni Timothy, ito yung pag-usbong o paglitaw nito pong mga bulaang guro na ito. Okay? Gaya rin ng mga payo pa ng ilang mga sumulat sa mga epistles, no? Na kung saan sa mga huling panahon ay may lilitaw, maraming mga lilitaw na mga bulaang mga guro. No? At ang intensyon nitong mga taong ito ay mag-seduce o hikayatin ang mga tao, ang mga nasa tunay na pananampalataya upang sila'y tumalikod sa kanilang pananampalataya. So, ayan mga katangian itong mga false teachers na ito. Unang-una, sabi rito sa chapter 4, verse 1, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw, tatalikuran ng ilan. Tingnan niyo po ang kanilang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at katuruan ng mga demonyo. So, itong mga taong ito ay nagiging instrumento ng demonyo para manghikayat, okay, ng mga disipulo nila. At higit sa lahat, ang layunin nito ay upang hikayatin silang tumalikod sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Okay? Gaya rin naman sinabi ni Jesus, di po ba, bago po siya humarap, no, sa kanya pong pagsasakripisyo ng kanyang buhay sa krus, no? Ito yung tinanong ng kanyang mga alagad. Panginoon, kailan po mangyayari ang mga bagay na ito? Uko sa inyong sinabi. Uko sa templong ito at yung mangyayari sa katapusan ng mga panahon. So, isa sa mga pangunahing binanggit po ni Jesus doon, bilang tugon doon sa tanong ng mga apostol, ay mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Amen. Di ba? So, yung religious deception na yon, ang number one na winarn ni Jesus sa kanyang mga apostol. No, na mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. So, gaya din naman sinasabi rito ni Paul kay Timothy na sa mga huling araw, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at susundin nila yung mga turo, no, na may tatak ng pagiging alipin ni Satanas. So, one of the description nito pong mga false teachers na ito ay sila ho ay energized o sila po ay nagiging instrumento ng demonyo. Tunayan, itong demonyo na ito, dito na nabanggit Di ba? Sila mga epistles ni Paul, ito pong pagkilos ng demonyo ito, ukol doon sa mga false teachers na ito, ay kanya hong nabanggit. Okay? Kung may mga tunay na mga guro, ang Diyos, no? May mga bulaang guro naman ang Diablo o si Satanas. Okay? Kasi agawan ng kaluluwa yan Amen po ba? At kapag tayo pinaniniwalaan natin ng kasinungalingan, ay kadalasan, bandang huli, ito ay nagiging katotohanan sa mga tao. Maaari. Ganon. Tulad nung sinasabi ni Paul doon sa mga taga-Korinto. Di ba? Na nagkaroon siya na makadiyos ng paninibugo sapagkat malugod nilang tinatanggap ang ibang Jesus kaysa doon sa Jesus na kanya pong pinapangaral. Nangangamba siya na malinlang ang mga ito tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Di ba? Nagpunla ng kasinungalingan ang ahas noon sa unang tao na hindi totoo sila'y mamamatay. Pero yun ang sabi ng Diyos, di po ba? Ang katotohanan sinabi ng Diyos, mamamatay sila kapag sila ay kumain nun. Di ba? Pinaniwalaan nila na hindi totoo yan. Ang sabi ng ahas. Di ba? Kasi alam ng Diyos na kapag kinain nyo yan, hindi kayo mamatay kundi magkakaroon kayo ng kaalaman sa mabuti at sa masama. Tingin nyo po yun? Inilagay na mas masarap maging tulad ng Diyos na marunong alam ko ano yung mabuti at masama. Pero yung the very thing na sinabi ng Diyos sa kanila na sila ay mamamatay kapag sila ay kumain nun. Okay? Amen po ba? Kaya ganyan din, marami, no? Sa ganan din natin, kapag pinaniwalaan natin ang kasinungalingan, nagiging katotohanan po ito sa atin. At nagiging dahilan ng pagkalayo ng tao sa Diyos. Amen po ba? Hello? Kaya basahin natin ang katotohanan. Amen po ba? Upang mapabulaan natin ang mga maling aral, ang mga maling turo ng mga maraming mga mangangaral, no?
Kaya kaingat ho tayo sa mga mangangaral natin, kung mga pinapakinggan, ang kanilang mga turo ay maaari pong sadyang unbiblical na ho, na kung saan ay nalalayo tayo sa tunay na turo-aral ng salita ng Diyos. Okay? Sa Biblia, meron pong dalawang klase na po ng tinatawag na pagtalikod. O yung sa English po ay apostasy. Yung tinatawag nating doctrinal apostasy. Ang doktrina, aral, turo, yan ho ang ibig sabihin ng doktrina. So yung mga aral ng Biblia ay maaaring talikuran ng mga taong maihikayat nito pong mga bulaang mga guro na ito na walang intensyon kundi ilayo sila sa kanilang pananampalataya. Okay? Hello? At yung tinatawag nating moral apostasy, no? Na kapag ang isang mananampalataya at nabuhay siya sa pagkakasala at patuloy siyang namuhay sa pagkakasala, darating ang sandali, tatalikod siya eh. O yun yung tinatawag nating moral apostasy. Okay? Amen. Hindi lang sa mga doktrina o turo, aral na tumatalikod, kundi gayon din dahil sa kasalanan at mamuhay sa kasalanan, malamang na doon tayo hahantong sa pagtalikod. No? Kaya nga sinasabi ng sumulat sa mga Hebreo, wag yung ingatan nyo ang sino man sa inyo na wag kayong magpatuloy sa pagkakasala hanggang sa talikuran ninyo ang inyong pananampalataya. Okay? Amen. Kaya mahalaga na sabi din ng Bible sa mga huling araw, ang mga masama ay patuloy na magpapakasama. At yung mga tao na magkukunmay sila may pananampalataya pero hindi mo naman makita sa buhay na ito, sa buhay nila, ang kapangyarihan ng kanilang mga sinasabing o itinuturo. Okay? And for Timothy to be successful sa kanyang preaching ministry, no, ay i-preach niya ang salita ng katotohanan, ang salita ng Diyos. Amen. Kaya sabi niya rito, no, kung ituturo mo ito sa mga kapatid na mga bagay ito, ikaw ay magiging mabuting lingkod ng Diyos. Amen. To be a good servant, no, sinasabi niya, ituro mo, i-preach mo ito na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen. So, yun din naman ang sinulat ni Paul dito po sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, di po ba? 2 Timothy chapter 3 verse 15, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa magitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatay, kinasihan ng Diyos. God breathed, di po ba? Theo Nostos. Theo means God. Nostos, means breath, di po ba? Hiningahan ng Diyos. Ibig sabihin, no, ang tunay na may akda ng Biblia, walang dili iba kundi ang Espiritu Santo. Walang idili iba kundi ang Diyos. Amin po ba? Nandiyan po tayo. Sabi rin yung sulat ni Pedro na hindi nagbuhat sa kalooban, kaisipan o karunungan ng tao, ang mga sinulat ng mga propeta, kundi ito ay sa pamagitan ng patnubay ng Espiritu Santong suma sa mga propeta na ito. Purihin po ang Panginoon. Amen. So, kung meron din tayong magiging batayan o saligan ng ating paniniwala, walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Okay? Ang Biblia. Amin po ba? Kaya tingnan natin, no? Kaya nga ako, very open tayo. Maging tulad tayo ng mga Bereans. Di ba? Willing-willing sila sa pakikinig kay Pablo at tinitingnan at sinasaliksik nila kung totoo yung ipinapangaral ni Pablo. Okay? So, itong mga false teachers na ito, hindi lang sila energized by Satan, kundi dinideny din nila ang salita ng Diyos. Okay? Amen. So, like us, dati na rin yung mga panahon ng ating Panginoon Kristo, di po ba? Yun din ang mga gawain ng mga religious leader po noon. Di ba? Kaya nga, sila'y pinuligsan ni Jesus, di ba? Kaya gagagaling ninyo. Niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos at ang isinusunod nyong higit ay yung mga kautusan at mga tuntunin na minana nyo sa inyong mga ninuno. Di ba? Yung turo ng tao ay tinuturong utos ng may kapal. Okay? Amen. So, kaya kaingat po tayo, no? Kung meron man tayong magiging saligan ng ating paniniwala, walang iba kundi ang salita ng Diyos.
Paano natin madidiscern na yung salita, yung pinapangaraw o tinuturo ng isang mangaral o isang guro ay kasinungalingan o katotohanan? Basahin natin, saliksikin natin ang katotohanan. Okay? At ang katotohanan ang magpapalaya ho sa atin. Magpapalaya saan? Sa mga maling paniniwala. Di ba? Tayo kasi, nabiyag tayo ng mga tradisyon, ng mga aral, mga turo ng mga tao. Di ba? Pag sinabi natin tradisyon, turo, aral ng mga tao. Haka-haka ng mga tao. Nandiyan po tayo? Okay. For us to be a good servant, di po ba? Ito ang natin. Ang panghawakan natin, ang salita ng Diyos. Di ba? Yun din ang sinabi rin ng Diyos kay Joshua nung ito ay atasan niyang manguna sa kanyang bayan pagkamatay ni Moses, di po ba? Huwag mong kaligtaan, basahin, dilidiliin yung aklat ng kautusan. Di po ba? Upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa ganon, ikaw ay magtatagumpay sa lahat ng iyong mga gawain. Purihin po ang Panginoon, di ba? Yan ang susi ng matagumpay na paglilingkod natin sa Diyos. Read, okay? Huwag nating kakalitaan basahin, di po ba? Sa pagbabasa natin ng kasulatan, marami tayong nadidiskubre. Di ba? Marami tayong nagiging mga pagtuklas. Kaya magbasa tayo ng Biblia and get to know the man behind this book, di po ba? Sino yun? Si Jesus. Amen po ba? At ito yung paraan para makilala natin higit na mas malalim kaysa doon sa ating pagkakilala sa mababaw na paraan ng ating pagkakilala sa nakaraan nating pananampalataya. Okay? Meditate, di po ba? Pag sinabi nating meditate, magbulay-bulay, ay i-personalize natin, no, yung pong salita ng Diyos. Diba? Halimbawa, may pangungusap pa sa Biblia na nangungusap patungkol sa dinidil ng Diyos sa kasalanan ginagawa ko? Meron bang kasalanan na dapat kong talikuran? Yeah. May sinasabi ba ang Diyos para in-encourage ako sa mga, yung sinasabi natin, pine-personalize natin. Ano yung nagiging mensahe natin ng salita ng Diyos na ito sa atin? Personal. Okay? Andiyan po tayo. Yan. Ngumiti naman kayo. Yan. Yan. Ano yung nga yung katabi nyo? Natutulog na. Okay. Yung mga natutulog, di po ba? Ginawa pang hotel yung church. No? Meron isang mananampalataya na pumunta siya sa church, laging habang sa sermon ng pastor, tutulog. Nadidistract pa yung mga tao kasi ang lakas humagok. Ano yung humagok? Ang lakas daw humagok. Di ngayon, pagkatapos ng gawain, tinawag ng pastor yung kanyang kasamang bata, no? At sinabihin nito na kapag nakita niya na yung kanyang kasama ay natutulog, sisikuhin niya, gigisingin niya, bago pa man ito makatulog at humagok ng malakas. Kasi nakaka-distract Bibigyan kita ng 50 pesos. Ayan, ganun. Nanuhol pa yung pastor. Bigyan kita 50 pesos. Okay? Kwento lang ho ito, no? Pero pwede maging totoo. So, sa ilang mga linggo, na habang nangangaral yung pastor, ay nakita niyang tahimik at nakadilat yung pong lalaki na yon. Lumipas ang ilang mga linggo pa, ay nakita niya mulit na bigla siya na natutulog na naman at humahagop na naman yung lalaki na yon at nakaka-disturb doon sa mga katabi at sa mga nakikinig. Kaya pagkatapos ng gawain, kinausap niya yung kasama nung lalaki na yon. Nagtanong siya kung bakit ganun na humahagok na naman. Hindi ba sinabi, nagkasundo tayo, every Sunday, binibigyan kita ng 50 para kung sakalit nakikita mong natutulog yung ano mo, ay kakalabitin mo para hindi siya makatulog. Opo, pastor. Bakit hindi mo hinano? Kasi mas malaki ho yung binigay niya sa akin. Binigyan niya ako 100.
Hindi natutulog. O, tingnan nyo, nagising kayo? Hindi pa. Palapakan muna natin sila. Okay? Glory be to God. So, kaya nga, bago tayo manambahan sa oras at araw ng ating pong pagsamba, malaga na hinihanda na rin natin ang atin hong mga, kahit yung ating buong pagkatao, especially yung ating katawan. So Saturday, huwag na tayo magpupuyat. Di po ba? Hello? So lahat ay dapat nahihanda natin. Yung ating kaluluwa. Di po ba? Yung ating mga espiritu. Lahat yan mahalaga na inihanda natin sa ating mga puso, no, sa atin ng mga pagdalo sa ating pong pananambahan. Okay? O Timothy, para siya isang maging mabuting lingkod, mahalaga na patuloy niyang ipangaral ang salita ng Diyos. Amen po ba? Yan. Totoo rin na sa buhay din natin dito sa mundo, marami pong mga nanghihikayat sa atin. Tulad din ng mga mga bulang guro na ito na nagsasabi sa atin na gawin natin kung ano yung mali. Pero sa tingin natin, tama naman. Pero kung titingnan natin, very unbiblical yung kanilang mga sinasabi at mga tinuturo sa atin. Minsan, inihikayat na itong mga taong ito na nakapaligid do sa atin, na siya rin ginagamit ni Satanas para hikayatin tayong ikompromiso ang atin ng pananampalataya sa Diyos. Okay? Mga taong magpoprovoke sa atin na masira ang atin ng mga patotoo. So, likewise, parang din yung mga false teachers, di po ba? Although ang kanilang mga turo sa ukol dito sa sinasabi ng Biblia sa atin, ay may mga tao rin, no, sa ating paligid na sadyang ginagamit din ni Satanas para hikayatin tayong ikompromiso ang ating pananampalataya sa Diyos, ang kanyang mga salita. Okay? Amen po ba? Kaya dapat meron tayong paninindigan. Kung ano yung sinasabi ng Diyos, yun ang ating paniwalaan. Amen po ba? Kung ano yung sinasabi ng Diyos sa kanyang mga salita, yun ang atin hong panghawakan. At hindi yung mga katwiran, filosofiya, katwiran ng mga taong nasa mundo. Diba? Tuwa nga ako sa isang kapatid na sinasabi, ganito na lang ako gawin natin. So sa ating pagbebentahan, paliitin natin yung presyo. Pero siya nanindigan, naku, hindi ho namin pwedeng gawin yan. Sapagkat tayo mga mananampalataya, hindi natin pwede i-kompromiso kung ano yung tama, kung ano yung matuwid. Amen po ba? Hello, nandiyan po tayo? So, minsan hikayatin tayo nun para umayon tayo eh. No? Tayo naman, alam na nating mali, aayunan pa natin. Diba? Hello? Huwag tayong matulad ng yung sa baka, di po ba? Lahat ng natin napapakinggan, ayon na lang tayo ng ayon? Oo nga, tama. Di ba? So, mahalaga na meron tayong, tumatayo tayo kung ano yung katwiran, kung ano yung, hindi yung katwiran ng mundo, ng filosofiya at pamamaraan ng mga taong nasa sanlibutan, kundi naninindigan tayo sa kanyang mga salita. Amen po? Amen. Glory be to God. Amen. So, naalala ko po yung tatlong binata, no? Doon na naipatapong kasama ni Daniel doon sa Babylonia. Di ba? Minsan sila'y challenge ukol doon sa pagsamba, doon sa Diyos-Diyos ang ipinagawa po ni Haring Nabucodonosor. No? At ang di tumalima ay ilalaglag o ihuhulog doon sa naglalagablab na hurno. Naalala niyo yung kwento na yun? Okay? Pero nanindigan niyo yung tao, ano ba ang sinasabi ng Diyos patungkol sa paraan at uri ng pagsambang dapat nilang ginagawa? Ikokompromiso ba nila ito? Dahil ang nakataya, buhay nila? Pero hindi. Amen po ba? Ang napakagandang pahayag pa nitong tatlong kabataang ito ay sinabi nila, no, iligtas man kami ng Diyos sa pugong yan o hindi, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos-Diyos ang ipinagawa ninyo. Tingnan yung paninindigan nila. Di po ba? Manganib man, o ang kanilang buhay
alang-alang sa pananampalataya, yung katwiran ng Diyos, sa salita ng Diyos, never na ikokompromiso nila yan. Amen po? Nawa, ganun din tayo. Sa anumang aspeto sa mundong ito, talagang maraming manghihikaya sa atin para mandaya. Di po ba? Manloko. Di ba? At huwag tayong patangay doon sa mga ganung uri ng katwiran. Kaya lang, may risk. Minsan talagang minsan ito magiging dahilan ng pagkakasira ng ating relasyon sa kanila. Dahil sa pagtayo mo sa tama, di po ba, may mga maiinis sa atin. Amin po ba? Wala na amin. Okay. Ayun yung may mainis sa inyo. Di po ba? Kung ayaw may manis sa inyo, makisama ka, makipagkompromiso ka. Hindi po pwede ho yun. Amin po ba? Kaya nga tayo inuusig Di po ba? Dahil sa pagtayo natin, kung ano yung tama, kung ano yung matuwid, di ba? Mas mainam daw tayo ng usigin dahil gumagawa tayo ng matuwid, masama. Kaysa tayo inuusig dahil gumawa tayo ng masama. Hello? Manapay, higit pa ang pananagutan natin sa Diyos kapag tayo po ay bumigay, nakipagkompromiso sa mga bagay na hindi naman natin dapat gawin. Good servant, no? Hindi siya nakikipagkompromiso. Amen po ba? Sa anumang kasinungalingan, no? At ang kanya ipinapangara, tinatayuan ay ang salita ng Diyos. Okay? Amen? Okay, pangalawa, para tayo maging matagumpay bilang mga lingkod ng Diyos, ay hindi lamang para tayo, ay dapat tayo ay maging godly servant. Amen. Na pinapractice natin ang salita ng Diyos. No? Tayo, hindi lang tayo nagpipreach ng salita ng Diyos, kundi pinapractice natin ito. No? We walk the talk, di po ba? Tayo po'y lumalakad kung ano po yung ating sinasabi. Nilalakaran natin kung ano yung ating mga sinasabi. Okay? Pero itong mga bulang, mga guro na ito, hindi ho. Ang ano lang nila ay maghayag ng mga matatamis at mapangharuyong mga pangungusap, no, para hikayatin ito, mga believers na ito. Okay? Pero sa katotohanan, maganda man ang kanilang pinipreach, ay hindi naman ito nila nakikita sa buhay ng mga tao na ito. Okay? So tayo ay magiging maka-Diyos at banal na lingkod ng Diyos kung higit sa lahat, ipapractice natin. No? Ang ating mga natututunan, amen po ba? Kaya nga sabi ni Paul kay Timothy, set an example. Di po ba? Saan? Sa pag-uugali. No? Mag-ugali tayo, hindi mga ugaling sa sanlibutan. Ugaling bilang isang Kristiyano. Amen po. Wala na nga amen. Okay. Oh. Kumusta na ugali natin? Ugaling bata pa rin ba? Matampuhin. Ha? Ay, mag-mature na tayo. Di po ba? Sabi ni Paul, no, nung ako'y bata, ako'y nag-uugali at nag-aasal, nangangatwiran tulad ng isang bata. Pero nung ako'y malaki na, iniwan ko na yung asal bata. Amen? So, gayon din, sa buhay nating spiritual, dahil dapat ay hindi na tayo mga baby Christian. No? Kung matagal na tayo sa buhay pananampalataya, dapat ay nag-mature na tayo. As we practice the Word of God, di po ba? Na makikita natin yung ating pag-unlad sa buhay spiritual natin. Okay? Amen po? So, for us to be a godly servant, di po ba, ay i-practice natin kung ano po yung sinasabi ng Biblia sa atin. Kaya sabi rito, maging halimbawa ka sa iyong pagsasalita. No? Tingnan niyo po yan. Sabi, ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng salita. Di po ba? Kaya gamitin natin ang ating mga bibig, no, upang magpalakas ng loob ng ating pong kapwa. Amen po ba? Magpatibay ng kanyang pananampalataya. Gamitin natin ito na kung saan ay higit na mapapakinabangan kung ano yung mga napapakinggan nila na lumalabas sa atin ng mga bibig. Okay? Pagkain ba? O basura? Yan.
Glory be to God. A godly servant practicing the word, no? Na sa magitan ng kanyang pananalita, pag-uugali, pag-ibig, sabi, pananampalataya, no? Na nagkaroon siya na magkaroon ng tinatawag na enduring faith, di po ba? Yung pagtitiis, no? Ng kanyang pakikitungo sa lahat ng tao, di po ba? Na magkaroon siya ng mabuting pakikitungo sa lahat ng tao. Okay? At may malinis na pamumuhay. Purihin po ang Panginoon. Totoo na imposible, no, na tayo po ay ma-immune, no, dahil sa karumihan ng sanlibutan ito. Pero kung tayo mamumuhay, no, na may kabanalan, no, yaman din lamang meron tayong kapangyarihan magawa po yon. Sapagkat hindi lamang tayo binigyan ng Diyos ng kanyang likas na ito na bilang Diyos na banal, kundi binigyan din tayo ng kapangyarihan makapamuhay tayo sa kabanalan. Di ba? Hello? Bagamat hindi tayo talagang magkakaninti ng sinless perfection, di ba? Kahit tayo mananampalataya, nagkakamali naman tayo eh. Sabi mga sa katabi mo, nagkakamali ako. Ikaw rin. Di ba? Di ba? Kaya nga tayo naririto eh. Amin po ba? So, gayon pa man, hindi nangangahulugan na magiging lisensya ng tatin at katwiran natin, talagang mahina ako eh. Di po ba? Sapagkat binigyan tayo ng Diyos ang lahat ng kapangyarihan. Sinasabi rin sa unang Pedro, na kanyang sulat, na bigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos upang makakaroon tayo ng kapangyarihan makapamuhay ng may kabanalan. Okay? Hello? So, yun ho yun eh. Hindi katulad nung dati, di po ba? Kasi kalipin tayo ng kasalanan eh. Wala tayong ganong uri ng kamalayan na habang ano tayo, patungo tayo, para tayo nandoon sa downward spiral, di po ba? Palalim ng palalim yung ating nagiging kalagayan. No? Dahil namumuhay tayo sa kasalanan. Kasi hindi, binabaliwala lang natin yun eh. Minsan tuwan-tuwa pa nga tayo eh. No? Yung ginagawa nating mali. Di po ba? Pinagmamalaki pa natin yun. No? Di ba? Pero ngayon, nung naging mananampalataya ka, naiba yung pananaw mo patungkol sa kasalanan eh. Naiba, di ba? Nagiging mas conscious tayo kahit doon sa mga maliliit. Yun patunay na nabuhay yung espiritu natin. Yan sa mga palatandaan na nabuhay yung espiritu mo. No? Kapag ka nagkakaroon ka ng ganung uri ng na pagkamuhi sa kasalanan, yun isang palatandaan na bago yung ating mga espiritu. Espiritu na dati sa sanlibutan, ngayon ay espiritu sa kaharian ng Diyos. Amen po? Kaya nagkakaroon tayo ng struggle, no? Pero kaya nga sinasabi, kung pinapatay ninyo ang mga pita nito ng mga kasalanan sa iyong katawang mamamatay, di po ba? Ay ayos yun. Di po ba? Yung sinasabi ni Paul. Amen. Kaya ang pagpatay, daily, ano yan eh? Daily exercise. Di po ba? Kaya sinasabi ni Paul dito, di ba? Sa isang athletic perspective, di po ba? May mga papakinabangan sa pag-ehersisyo ng katawan. Tama po ba yon? Sino na nag-exercise dito? Okay? So talagang isa sa mga susi ng mahabang buhay. Tanungin mo yung katabi mo, gusto mo ng mahabang buhay? Ha? Okay, sabihin mo sa kanya, kumain ka ng tama. Ngayon, ang daming mga namamatay, bata pa lang, namamatay na eh. Tama po? Bakit? Anong dahilan? Di ba? Sa mga food intake, di po ba? Yung mga tinakain. Hello, maraming mga sakit dulot ng mga maling mga pag-intake ng mga pagkain. Hello, ano pa? Pangalawa, sabihin mo, mag-isip ka ng tama.
Kaya marami may mga sakit ngayon na intendicitis. Di po ba? Maraming iniintindi. Yung mga pagmumuka, di po ba? Ang bata-bata pa parang ang tanda na. Di po ba? So, sobrang pag-iintindi. Mag-isip ka ng tama. Hello? Pangatlo, sabi mo, mamuhay ka ng tama. Mamuhay ka ng tama. Amen. Yung secret to long life, di po ba? So, hindi man sa pangmaraan nito, makikita natin, advantage na tayo kapag ginagawa ho natin kung ano po yung tama. Amen po ba? Hello? Okay. Kasi, ang pakinabang na ito ay hindi lamang makalupa. Temporarily, kasi nandito tayo di po ba? Magsaset tayo ng example para tayo ang ilaw, asin ang sanlibutan ito. Amen po ba? Huwag na tayong makihalo pa sa kabulukan ng mga katwiran, filosofiya at mga kalakaran ng mga mundong ito. Wala na tayo ron Tayo roon. No? So kaya tayo nagiging preservative bilang mga Kristiyano ng kabulukan nito. Di ba? Hello? Tsaka may pakinabang, unang-una sa ating katawan, kaluluwa at espiritu, di po ba? Kung magpa-practice din tayo ng higit sa lahat yung kabanalan. Okay? So, nawa hindi tayo tulad ng mga tinatawag na paglinggo, praise the Lord. Pag Lunes hanggang Sabado, praise the Lord. Practicing the word, no? For us to be a godly servant, sabi ni Paul kay Timothy, ay practice mo ito, no? Set an example sa iyong pag-uugali, pagsasalita, pamumuhay. Amen? Mamuhay ka ng may takot at banal na pamumuhay. Pangatlo, sige po, ito na tayo magtatapos. Okay, a growing servant, no? For Timothy to be successful sa kanyang ministry, ay dapat siyang maging isang lumalagong lingkod ng Diyos. Okay? Kahit ng pastor, di po ba? Hindi porke marami na tayong alam sa Biblia, hindi nangangahulugang hindi na tayo, hihinto na tayo. Amen po ba? Dapat ang pag-aaral ay nagpapatuloy. Amen. Para lalo tayo nag-uugat, lumalalim sa salita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Kaya nga sabi ni Paul kay Timothy, talaga mo ang iyong sarili sa pangangaral, sa pagtuturo. Okay, galakip na rito yung kanyang pagbabasa, pag-aaral. Okay, upang maisa buhay niya. No? Mai-apply niya ito sa kanyang buhay ministeryo. Okay? Amen. So, a growing servant progressing in the Word. Okay? Diyan po tayo? Okay. So, sana ay ganun din tayo, no? Hindi tayo nanatili lamang na naka-stuck tayo. Di po ba? Kundi magsipagpatuloy tayo na ipangalakal natin ang mga bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Di ba? Yung parable of the talents, di po ba? Sabi ng Diyos sa kanila, ng kanilang master, sige, pangaral sila. Lahat sila binigyan ng pantay-pantay na oportunidad. Bagamat iba-iba ho yung presyo na binagkatiwala ho sa kanila. May 50 o yung 5,000, meron 2,000 at yung isa ay 1,000. Okay? Dahil ayon sa kanilang kakayanan. Tama po? Pero ang ano doon ay kailangan nilang gamitin yon, no? Ipagpatuloy nilang gamitin yon para mag-progress sila, mabuhay sila, mamunga sila. Tama po? Ganun din tayo. Habang tayo po ay nagpapagamit, no? Lalo po tayong nagiging kagamit-gamit. Tandaan ho natin yon. Amen. Lalo tayo nagpo-progress habang tayo po ay nagpapagamit. No, naalala niyo yung asarol, di po ba? Ay, yung talim ng araro. Sabi nung, dahil mapurol na yung ano niya, no, luma na. No? Bumunta siya ng bayan, bumili siya ng
bagong pangtalim ng araro. At dahil buy one, take one, nakatsyempo siya. Bumili na siya ng dalawa. So agad-agad niya na yung luma, tinapon na niya, at yung isa ay agad-agad niyang ginamit, at yung isa, dahil dalawa, ay inilagay niya roon sa dingding. Lumipas sa mga panahon, no, pagkatapos siya mag-araro, gamitin yung talim na yon, ay inilalagay niya doon sa tabi nung kanyang reserba. Okay? Napansin nung reserba na itong talim na araro na ito na ginagamit nung kanilang amo ay napakatalas, makintab. Kasi nahahasa Amin po ba? Ginagamit, di po ba? Abang inahasa mo yan, di po ba? Lalo pong kumikinis. Samantalang siya, ay dahil siya ay nakandoon lamang, naka-stack siya, ay kinakalawang siya. Nagtanong ngayon to, bakit gano'n ang itsura natin dalawa? Sabay naman tayong binili. Magkapareho pa tayo. No, pero sa paglipas ng mga panahon, bakit ikaw ay parang ganun ka pa rin, hindi ka nagbago? Tingin ko pa nga, mas matalas ka pa kaysa doon sa unang nabili tayo ng ating amo. Samantalang ako rito ay kinakalawang. Sumagot yung kinabihan. Alam mo, kasi ako ay ginagamit at nagpapagamit. Samantalang ikaw, nandyan ka lang. Okay? Nakukuha ba natin, pinupunto ng Diyos sa atin? So, gayon din, no? Ilaan natin ang ating mga sarili, no? Sa magamit tayo ng Diyos. At paggamit tayo sa Diyos. Amen po ba? Jack, na yun ang magiging daan upang mag-progress tayo. Amen? Lumago tayo. Get involved, no? Yun yung sinasabi natin, mahalaga yung involvement natin sa gawain at ministry ng church. Amen. Dito natin una matutuklasan yung mga kaloob ng Diyos sa atin upang atin humagamit sa paglilingkod. Okay? Amen po. So, mga nakikita ko rin sa mga marami sa atin dito, yung potensyal na maging manggagawa ko ng Diyos ay naroon. Kaya ako din natutuwa, no? At higit sa lahat ng Diyos, di po ba? At habang ang buhay natin ay inilalaan natin, itinatalaga natin sa Kanya upang ito'y magamit. Okay? Kaya natin hubugin tayo, no? Ng ating tagapaghubog, walang iba, kundi ang ating Panginoong Kristo. Okay? So, dalas, ang binigay po ni Paul dito kay Timothy na payo, ay magkaroon siya ng spiritual na inventaryo. Okay? Basahin natin dito sa verse. Sabi, isagawa mo ito at pag-ukulan mo ng panahon upang makita ng lahat ang iyong paglago. Pakaingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga ito sapagkat ang paggawa mo nito, maliligtas ka pati sa mga nakikinig sa iyo. Okay? Kumusta na ho tayo? No? Bilang tinawag ng Diyos. Okay? Hindi lamang para maligtas, kundi maglingkod sa Kanya. Kumusta na ho tayo? Huwag nating pagwalang bahala, no? Na nasayang yung ating mga panahon, sayang din yung oportunidad na binibigay ng Diyos sa atin ng mga panahon at oras para mag-ukol tayo ng seryosong pag-uukol sa Kanyang ipinagagawa ho sa atin. Okay? Amin po? Yan. Purihin po ang Panginoon. For us to be successful din, no? Sa lahat ng ating endeavor, di po ba? Yan man sa atin ng pagtatrabaho. Sundan natin itong mga bagay na ito. Sapagkat ang pagiging Kristiyano at pagiging lingkod ng Diyos ay hindi lamang nakapaloob dito sa apat na sulok ng lugar na ito. Tayo po ay may buhay sa kabila, sa sanlibutan. Amin po ba? At doon natin may papakita higit na tunay tayong mga lingkod ng Diyos, isang mabuting lingkod, okay? Isang banal at maka-Diyos na lingkod at isang lumalago lingkod ng Diyos. Amen. Wala na, amen. Palakpakan natin si Lord. Glory be to God. So, for us, no, na yung pinapayo sa atin dito sa nakapaloob, yung tatlong W na yon, na
binigay din sa atin ng Panginoon, be watchful. Maging mapagmatyago tayo. Si Jesus ay nangakong siya'y muling babalik. Amen po ba? Be watchful. Amen. Anytime. Mas mainam nagdatnan tayo ng Panginoon na natin ito tayo sa mga ganitong uri ng gawain. Ginagawa natin ang namang uri ng paglilingkod sa ating pagsisikap. Amen po ba? Nabigyan paluguran ng Diyos. Mas mainam po yun. Amen. Pangalawa, W. No? Mag-witnesses tayo. Maging witnesses tayo ni Christ. Di po ba? Patuloy nating i-share, no, ang gospel sa mga taong wala pa kay Kristo. Amen? At pangatlong W, magpatuloy tayo na maging worker. Okay? Working, di po ba? Watching, witnessing, and working. Servant ng Diyos. Okay? Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, muli po kami nagpapasalamat sa iyong mga kapahayagang ito sa amin. Naniniwala kami na nangusap po kayo sa bawat isa. At kaya mo na mga salitang ito ay sadyang aming nung bigyang halaga. Seryosohin namin, Panginoon, ang iyong mga panawagan sa amin. Kami na marahil ay mga nagpabaya, nagwalang bahala, Panginoon, sa iyong mga panambitan, sa iyong mga paalala, at sa iyong mga babala sa amin, Panginoon. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang at hinihiling po namin na sa mga oras na ito na patuloy po nyo kaming bigyan, Panginoon, patuloy ng pagkakataong magsimulang muli at magkaroon kami ng isang seryosong buhay Kristiyano, Panginoon, na isang lingkod na mabuti, lingkod na makadiyos, at isang lingkod na patuloy na lumalago sa buhay pananampalataya, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa lahat ng payong ito, Panginoon. Naniwala kami na ito rin ang pinayo mo sa bawat isa po sa amin, mga naririto, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, at pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen, amen.